Maayong adlaw liwat sa amon mga manugpalamati kag nagatagasubaybay sa sining programa ang aton bugna sang paglaom End Times Seminar. Gina-welcome ko kamo liwat tanan sa aton nga bag-o nga episode sang aton pagtuon kag luyag ko kamo tanan agdahon sa aton pasinawan. Please answer it correctly suno sa ginapamangkot. Magakadto kita, padayon kita sa pagtuon as a bit of review sa aton gintunan sa nagligad. We'll have a quiz sang aton nga topic about sang pat-in sang Dios kag ang marka sang sapat. Quiz number 1. Ilista guro naton ining tatlo, no? Ang silyo may ara tatlo ka elemento. Ilista ini. Number 2, matuod o di matuod ang silyo sang Dios kag pat-in sang sapat indi literal nga tatak sa agtang. Apang ini nagasimbolo sa aton desisyon nga simbahon ng Dios o kunang sapat. Matuod o di matuod. Number 3, pamangkot, ano ang silyo sa Dios nga makita sa iya kasuguan nga nagapakita sang iya otoridad sa langit kag sa duta. Number 4, matuod o di matuod, ginhambal sang tagna sa Biblia. Isipon sang sapat ang pagbaylo sang tion sa kasuguan o ang kunon niya ang pagbaylo sang Sabbath. Katapusan nga pamangkot, matuod o di matuod, suno sa sapat o ang pungsod nga Vatican. Ang pagpakabalaan sang Domingo amo ang marka sang iya gahom, kag ginpabugal niya ang pagbaylo sang Sabat halin sa Sabado pakadto sa Domingo. So sabtan naton ini isa-isa, magbalik kita sa una nga pamangkot, ilista ang tatlo ka elemento nga makita sa silyo. Ang aton sabat, ang elemento una ang pangalan, ikadua ang titulo o kun ang katungdanan o kun posisyon, no? Kag ang number 3 amo ang teritoryo sang nagapatuman sini nga kasuguan. Number 3 or number 2, matuod o di matuod. Ang silyo sang Dios kag ang pat-in sang sapat indi literal nga tatak sa agtang pang ini nagasimbolo lamang sang aton desisyon nga simbahon ng Dios o kunang sapat. Ang aton sabat matuod. Ang silyo sang Dios, number 3, nga makita sa iya kasuguan nga nagapakita sang iya otoridad sa langit kag sa duta amo ang ano? Amo ang Sabbath o kon sa Latin Sabado. Number 4, ginhambal sang tagna sa Biblia. Isipon sang sapat ang pagbaylo sang tion sa kasuguan o ang kunon niya ang pagbaylo sang Sabbath. Ang aton sabat matuod. Ara sa aton nga mga dokumento nga ginbasa sa nagligad nga mga pagpahayag nila sa ilang mga kasulatan. Number 5, katapusan, suno sa sapat nga Vatikano, ang pagkabalaan sang Domingo amo ang marka sang iya gahom. Kag ginapabugal niya ang pagbaylo sang Sabat halin sa Sabado pakadto sa Domingo. Ang aton sabat matuod. Iya inigin angko, no, sa Sunday visitors. Gani kabay nga nakuha naton ang tama kag eksakto nga sabat sa tanan nga mga pamangkot kag hindi ini malimtan sang imo kag sang akon huna-huna samtang nagapadayon kita sa paghulat sa iya pagbalik. So may bag-o kita karon nga talakayon, ang babayi nga nagapatong sa bulan, makita ini nga mga topiko sa kapitulo 12 sang libro sang bugna. Apang bag-o kita magapadayon, ginaagdaliwat namon kamutanan sa pagduko upod nakon sa pagpanugyan pinagi sa isa ka pagpangamuyo. Amay nga balaan sa sining nga tion, we would like to thank you for this wonderful day that you have added in our experience. We are now here again to study thy words
Help us to understand your will in each of our lives. Send us your Holy Spirit, we pray. He is going to be our guide and our teacher today. Forgive us our sins. In Jesus' name, amen. So padayon kita nga nagatalakay sino ining babayi kag ano ang kahulugan sining ginasuksok niya nga bayo nga daw adlaw kasanag ag ang bulan nga ginapatungan. Ano ang kahulugan sang corona siya nga ulo? Ano ang natabo sini nga babae? Kag sino ini siya? Pagkatalakayo naton karon, ang una nga pamangkot diri siguro makita naton nga pinaka nami gid nga introduction nga aton makita kag agud mahangpan naton ini nga topiko. May isa diri ka pamangkot nga ginhatag sa isa ka libro, The End of Religious Controversy, page 95, nagasiling siya. May isa lang kapag usisa nga himuon, amo, ano ang matuod nga simbahan? Pagsulbar sang isa ka pamangkot, sa pagsulbar sini nga pamangkot, masulbar man sing makaisa ang kada pamangkot sang nagapadayon nga pagbangig sang mga nagakalain-lain nga mga reliyon umpisa karon. Sa kapin o minos sa kadamo-damo sang mga iglesia o kun mga simbahan o mga pagtuluhan sa bugos nga kalibutan, more or less 40,000 religion ang rehistro sa Security and Exchange Commission all over the world. Anugid ang pinakamatuod dira. Of course, magakadto kita sa aton nga teksto diri nga makita sa kapitulo 4, no? Kapitulo 4 sang Epeso. Diin gid ang matuod. Ang sabat diri sa bersikulo 4 may isa ka lawas kag isa ka espiritu. Subong man nga ginatawag kamo sa isa ka paglaom kag inyo sang inyo pagkatinawag. Isa ka Ginoo, isa ka pagtuo, isa ka bautismo. Take note of the word isa ka lawas. Sa kadamo sang pagtuluhan, isa man lang ka Biblia, isa ka Ginoo, isa ka bautismo, magsiling kita isa, ay isa, hindi damo. Pero nga, damo-damo gidaw, no? Well, in fact, ang Kapitulo 1, versikulo 18, sang Kolosas, nagahambal nga isa lang ang aton nga tan-awon nga matuod. May mga dalagko, no? Many people today na inherit lang ang ilang mga relihiyon sa ilang mga ginikanan. Iban sini dalagko, may iban sini nga gagmay, may iban nga mga garbuso nga mga pagtuluhan. Halimbawa kung dako ikaw abi, no? Sa nga isa ka Buddhist, edi masiling sila nga mapatay ako nga isa ka Buddhist. Masiling abi ang iba ng akon lola kag ang akong lolo, akon nga mga kaluluhan Buddhist, edi dikto ako kag diri ako, no? Nadiskubrihan naton karon nga lain-lain nga mga pululungon agintun-an naton sa nagliligad ti galing nagapugong pirmi ang ginatawag naton nga tradisyon, no? Ang iban pakig upod sa dalagko kag mga garbuso nga mga tinukod nga mga simbahan. Hindi man ni padako-dako, no? Hindi man ni siling diri kamiya kay dako ini una ini. Lantaw naton ang pinaka limitado nga wala halos ginatun-an sang iban, no? Nga mga pulong sang Ginoo. Kag ginalikawan inila kay sa kadamo-damo sa ila, hindi ni sila magamit kay gamay lang niya nga panong, no? Siling diri sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 13, sulod kamo sa gawang makitid. Kay masangkad ang gawang kag malapad ang dalan nga nagapadulong sa kalaglagan kag madamo ang mga nagasulod sa sini. You see that? So hindi ini padamo-damo, hindi ini padako-dako, hindi ini paggarbo-garbuso, no?
kinanglan ang matuod ya, no? Makita naton kitid siya, meaning kung kitid, no, halos hindi ka kahulag. Damo sang mga bawal. O, ang taon pagid naton dire sa bersikulo 14, nagasiling siya, kay makitid ang gawang kag masiput ang dalan, nga nagapadulong sa kabuhi, kag pila lamang ang makatultol sini. So, jutay lang ang nakasulod kag nakatultol. Nga adjutay lang. Kaya ti luyag sang tao, subong niya magpinagusto lang mo, no? So, nagadala ini isang kabuhi. And only few wanted to enter into this kind of or type of belief. Kaya ti masayang, no? Very obvious nga ang kalibutan karon na kalabanan na kung ano to ang popular, didto kita. Kung ano ang bantog, didto kita. Pero lantahon naton kung ano gid ang luyag sang Ginoo, no? Paano naton makita nga matuod nga iglesia? Ini aton nga usisaon. Paano ta kasiguro nga ang aton pagtuo karon ara kita dira sa sulod sinang tuod-tuod nga iglesia? Kay siling kagina isa lang, no? Isa lang ang lawas ginarepresentaran sang iglesia o kon simbahan. Mayara bala ang Dios matuod nga iglesia sa duta? Amoy nang pamangkot nga aton pagasabton. Kag makita ang aton sabat sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15 nga nagasiling, kung magdugay ako, mahibaluan mo kung paano ang dapat magawi, ang paggawi sang isa sa panimalay sang Dios. Nga amo ang iglesia sang Dios nga buhi, ang haligi kag pamakod sang kamatuoran. Sa aton pa, ining iglesia nga ginasiling dire, ang iglesia mangin pamakod sang kamatuoran. Ano nga klase sang iglesia ini? Amo ining matuod nga iglesia. Pamakod niya, haligi niya, kamatuoran. So wala siya nagbase sa tradisyon o kung hinuring-huring o kung sugid-sugid lang. Kamatuoran niya ang kasiguruhan sang aton nga pundasyon, pamakod naton ina. Ang pamangkot subong ano nga iglesia ang nagatudlo sini. So isa-isahon naton may mga palatandaan kita nga usisaon. 8 lang ang ihatag naton karon nga adlaw kag mahibaluan naton, no? 8 lang kapalatandaan. So una dire, ang tanda sang matuod nga iglesia siyang Dios, number 1, maglagatudlo siya sang kamatuoran. Ang pamangkot, ano ning kamatuoran? So sabton ini sang aton teksto nga makita sa una, John 14:6, naghambal si Ginoong Hesus dira nga ako amo ang dalan, ang kinabuhi kag ang kamatuoran. Wala si may makalambot sa Amay kun hindi tungod sa akon. So si Jesus amo ang kamatuoran. Diri sa Juan 17 bersikulo 17, nagasiling ang aton nga pululungon dira nga pakabalaan na sila sa akon kamatuoran, ang imo pulong kamatuoran. So nagapakabalaan ini nga kamatuoran nga mong iya nga pulong. So ang pulong kamatuoran. Number 3, ang kasuguan, Salmos 119 bersikulo 142. Nga, your righteousness is everlasting righteousness. Ang imo siling niya pagkamatarong ay walay katapusan, walay katubtuban nga pagkamatarong, ang imo kasuguan, kamatuoran. Sa aton pa ang pulong sang iya kasuguan, nagadulong ini sa kamatuoran. So 3 ka mayor nga kamatuoran. Si Jesus, ang iya pulong, kag ang iyang kasuguan, kamatuoran. Man kita ka muna sang tripod bala, no? Tripod nga ginatungtungan sang kamera. Na kwae bala sang isa ka tiil. 3 na mo, katiil. So kung kwaon mong isa ka tiil, tumba inang tripod na, hindi na magtindog. Sa aton pa, kakason mo inang isa sina dira sa ilang 3, hindi na bugos o kon kabugusan sang kamatuoran. Madamo karon ang mga nagahambal kag nagawali kag
pabutyag sang ila ebanghelyo, duha lang ila ebanghelyo. Si Ginoong Hesus lang kag ang pulong amo ng ebanghelyo. Ang nakasuguan hindi nalakip sa ila nga ebanghelyo. So kulang, hindi siya bugos nga kamatuuran. Okay? So sini nga adlaw ya aton nga tukibon ang bugos, kabugusan o ang bilog kompleto nga kamatuuran. Amo ini ginatudlo yaya sang iglesia nga matuod. Ang matuod nga iglesia pamakod sang kamatuoran, nagatudlo kay Ginoong Hesus, nagatudlo sang iya nga pulong, kay nagatudlo sang iya nga kasuguan. Sa aton pa, paano ta makita ang matuod nga iglesia? Okay, balik kita diri sa may Revelation chapter 12. May nakita kita diri nga duha ka babayi, no, sa aton nga picture. Ang isa yan nagabayo puti, ang isa yan nagabayo sang red and violet. Tunaan ta na ang nagatungtong sa sapat, nagasakay. O siya nang nagakontrol sang sapat. We discovered the other lesson nga nagligad. May sapat, no? Na-identify na nato ng sapat nga isa ka pungsod. So siya ang nagakontrol sina nga pungsod, no? Isa ina ka simbolo. Kag ang iya tagayan napun-an sang may higko ang iya nga kasingkal sang pagkamakihilawason. False teachings. So makita ina sa kapitulo 17 sang bugna ang ina nga babayi. Apa nga paton pagatunaan karon niya ining isa ka babaye nga puti iya bayo, may korona nga 12 ka bilog, no? Ang aton tun-an makita ina sa kapitulo 12 sang bugna. Ining duha ka babaye gani representaran ini sa tagna sang Biblia, no? Nga iglesia. Okay? Paano nga iglesia? Isa-isay naton isa-isa karon, no? Kay siling niya dire sa ikaduhang Korinto 11:2. Sila niya, nagakaimon ako sa inyo, sa Dios non nga kaimon, kay ginkagon ko kamo kay Kristo sa pagpahayag sa inyo subong nga putli nga asawa sa isa ka bana. Pila ka Ginoo? Efeso 4:4-5, isa ka Ginoo. Pila ka lawas? Isa ka lawas. Pila ka pagtuo? Isa ka pagtuo. So, isa ka bana. Kung damo bana mo, ti hindi ka putli, no? Anong panawag sa imo? Ang panawag dira sa Cebu, bigaon nga babayi. Sa aton pa, diri sa Ilonggo, makihilawason. Meaning pa sa English, prostitute. No? Isa ka babayi nga damo siya sang lalaki sa kinabuhi. No? Apang aton tun-an karon ang babayi nga iglesia nga ginkagon. Kabalo ka muna sang word nga kagon. Kung magkadto bala ang isa ka nobyo, upod iya ginikanan didto sa balay sang nobya nga iya pala nga sawon, upod didto sa iyang panimalay, sa iyang ginikanan, sa iyang pamilya, na kagon pagtawag sina. So siling niya dire, nagakaimon ako sa inyo sa Dios non nga kaimon. Ang Dios non nga kaimon, hindi na iya bawal. Ang bawal iya ang mag-imon ang tawo, no? Ang Dios nun may nga kaimon, may rason. Kay hindi siya luyag nga magkadto ka sa iban nga Dios, kay disgrasya kagid. Ang aton niya nga kaimon lain, selfish nga kaimon na iya maiya-iyahon o makinaugalingon nga klase sang kaimon ng iya sang tawo. Kay luyag siya lang, bisan hindi siya ang the best, basta kay siya lang kuno ang luyag, no? Hindi ka na magtulok sa iban nga babayi, no, kung ang babae nagasiling, ang lalaki man masiling, hindi ka na magtulok sa iban nga lalaki, nanlan ako lang. So ang Ginoo lang may rason sina, no? Okay lang magtulok, kaya lang tanduga, no? So sa aton pa, ang pagkagon, no, ang pagpangaluyag, o kung akyat ligaw, hindi akyat bahay ha, akyat ligaw, amo na ang luyag ni Ginoong Hesus, ginapangaluyagan niya ang babayi, nga isa ka babaying putli nga asawa sa isa ka bana. Amo nang ginasiling sang teksto dire. Magsiling putli, pure, o kon wala sang bahid nga kasawayan. Amo ni ang kahulugan sang iya bayo nga puti. Lantawon pagid naton dire. So duwa klase babayi sa libro sang bugna. Ang babayi nga puti,
puro or pure, kag ang babayi nga violet kag red, tun-anta na sa sunod, no? Nagasimbolo ina sa naglapas o kung naggwa sa kasuguan sa iyang pagkaasawa, no? Gintawag ina nga babayi nga napukan. Ginasimboluhan ina sang Babylonia in the book of Revelation, in the book of Daniel, in the book of Isaiah, in the book of Jeremiah, kadamo-damo na, no? Many times ginahambal ina, but solo in the book of Revelation 66 times ginhambal na ang word nga Babylon, no? So lantaw naton ina sa sunod naton nga pagtuon. Apang karon tun-an naton ang iyang babae nga putli. Pero lantaw naton anay kung ano ining Babylon nga ginatawag dire, no? Ang babae nga nagasuksok sang red kag violet. Ang ikaduha naman kamanugtunda nagsunod nga nagasiling napukan ang dakong Babylonia. Ang nagapainom sang tanan nga pungsod sang alak sang iya mahigko nga pagkamakihilawason. So ang iya gali tokap nga ginpainom, no? Isa ka alak, simbolo ini sang false doctrines. Tun-an naton ina sa sunod. Man kung makainom ka sang alak, galingin imo ulo. Pagtanaw mo ang nag-serve sa imo unaya kalaway man, pero sang nagkainom ka na, kag nahubog ka na siling mo, you are so beautiful, no? Galain niya imo panulukan. Ano ka na? Confused ka na. Ang laway na imo nga gwapa, ang gwapa na imo nga laway. So hindi na yan tsakto imo panguna-una. Ang desisyon sang tao nga hubog, hindi na siya makahimo sang desisyon nga husto, kag balingag na ang iya nga mga paminsaron. Tiyan mo ni ang ubras ang babae nga napukan ining Babylonia, no? Apang may panugyan ang Dios dire nga kung ara ikaw sa membro sina nga babae nga napukan, dapat hindi kada kay madala kagid sa pagkapukan ang laygay sang Ginoo. Damo siya mga katawhan didto sa sulod sining sistema sining babae o kun iglesia nga napukan. Nya Bugna kapitulo 18 bersikulo 4 nagsiling siya, "Gwa ka sa iya katawhan nakon." Damo katawhan sang Ginoo nga ara sa sinang sistema sang pagtuluuhan nga iya sang babae nga napukan ang Babylonia nga nagapungko sinang sapat nga napito ang ulo kag napulo ang sungay. Naging simboluhan, gin-identify na naton ina kundi ina nahamtang, no? Agod nga hindi kamo makaambit sa iya mga sala. Agod hindi kamo makaagom sang iya mga kalalatan. Sa aton pa, may ginatigana sa sining babayi nga kalalatan tungod sang kadamo sang iya nga sala. Kag ginpainom niya ini sa bugos nga kalibutan nagpati sa iya damo, no? So very very popular ini nga klase sang pagtuluuhan sa bugos nga kalibutan, sa tagsa ka banwa, sa tagsa ka pungsod may ara siya, no? Ari ini nga simbahan makita. Apang diri kita ya, no, sa babaye nga putli. Kung ikaw ya papilion, diin ka. Sa bigaon o kon sa prostitute in English o kon diri ikaw sa puro nga babaye. O diri kita ya sa pure. Virgin ang panawag sa iya, no? So lipay kita sa pagtuon sini. Una kita sa bersikulo 1 nagasiling siya. Kag ang dakong tanda nagpahayag sa langit, ang babayi nga napanaptan sing adlaw. Grabe iya panapot, iya nga bayo adlaw, no? Masiga kaayo. Nga may bulan sa idalom sang iya mga tiil, kag sa iya ulo ang purong-purong nga napulog duha ka bituon. May korona siya, 12 ka bituon. Ano ining mga simbolo nga ni, no? Kay mo in the book of Revelation puno ini sa mga simbolo nga kun imo paagyan lang sang imo panulok kag hindi ini pag usisaon sing madalom nga pagkutkot na hindi gid magtubod ang tubig sang bubon kun nabaw imo kutkot. So subong nga adlaw tun-an naton pagdalom-dalumon naton ang aton nga pagkutkot bilang isa ka tanda sang madalom nga pagtuon agod ang imo bubon sang paglaom kag bubon sang kinabuhi magatubod dira ang tuburan sang tubig nga matinaw kag nami ini siya imnon agod nga magbulong sang aton kauhaw sa pagkamatarong kag uhaw sang kamatuoran, no? Mabusog gid kita kag
mapanaw ang aton kauhaw, mabuslan ini sang kabusog. Karon diri makita naton nga ang babae nagatungtong manggid sa bulan. Una diri nga bulan gid, no? Ang bulan nagaano siya gani kung gabi dulom kun wala bulan mo, no? So karon ilang taon naton diri sa 119, 105 sang Salmo nagasiling siya, ang imo pulong suga sa akon mga tiil kag kapawa sa akon banas. Sa aton pa ini nga babaye ang iya ginapatungan, ang iya nga haligi, ang iya nga pamakod pulong sang Dios kasanag, no? So nagatudlo ini siya sang kamatuuran nga amo ang pulong. Kay naginbasa naton sa Juan 17:17 yang imo pulong kamatuuran. Okay. So ano naman niya ang kahulugan sining 12 ka mga bituon sa iya nga kuruna nga bulawan, sa iya nga ulo? Nadumduman naton sa panahon ni Ginoong Hesus, pila ka bilog ni iya mga disciples, mga apostoles niya. Una gintutunan, sang uli nangin pinadala na. Sang si Ginoong Hesus naglakat na, so sila naman ang ginpadala ni Ginoong Hesus. Gintutunan meaning disciples in English. Pinadala meaning apostles o mga apostoles. Ginpadala na niya sila, no? Sang digto na siya naglakat na kad nagbalik sa langit sa tuo nga lingkuran sang Amay. Karon halin sa panahon sa mga disciples hasta gid sa aton panahon subong to 2021. No, dali na lang gani, no? 2021. Ang ila karon nga ginatudlo amo gid ang ginatudlo sa mga apostoles. Amo ni ang ginatawag naton nga apostolic church. Sa aton pa ang ginatudlo sang sini nga babayi o kung ginasimbuluan sang iglesia sang Dios sa sining katapusan nga panag-on, naghalin ang iyang nga pagtudlo sa mga apostoles ni Ginoong Hesus, no? Dugang pa diri sa bersikulo 1, may purong-purong nga napulog duha ka bituon sa aton pa ang iya pagpanudlo, nagapatong sa iya nga ulo ang isa ka korona nga ang iya pagtudlo halin sa mga apostoles ni Ginoong Hesus. Kag kay Ginoong Hesus mismo naghalin nga pagtudlo. Apostolic Church. Bersikulo 2, nagasiling siya dere, nagadala siya, biling nagabusong, kag nagsinggit, sa ginsakitan siya, sa kasakit bangod sa pag-anak. Okay? So may dapat gid siya nga ibunag, no? Ag hindi siya magbunag sang babaye kundi lalaki ang iya ibunag. Tan-awon ta karon kung sino nang iya ibunag. Kag sa isa man katanda bersikulo 3 nagpahayag sa langit yari karon ang dakong dragon nga mapula nga may 7 ka ulo kag napulo ka sungay. Kag sa iya ulo may 7 ka diadema. Meaning ang dragon nagpakita sa likod, gusto niya tukbon ini nga babaye, no, nga nagadala. Kadto kita sa bersikulo 4. Kag nagpahayag ang iya ikog sang ikatlong bahin sang mga bituon sa langit. O ginhapay ang ikog sang dragon, naghapay sa 1/3 sang bituon sa langit. Lang taon ta karon, ha. Kag gintulak sila sa duta. O nahulog ini nga dragon sa duta. Kag ang 1/3 sang mga bituon o kung mga angels nag-upod man sa iya diri sa duta. Kag ang dragon nagtindog sa tubangan sang babae nga buot na mag-anak, agod nga malamon niya ang bata sa pag-anak sang babaye. So naaki gining dragon hindi lang sa babaye, mismo sa bata nga iya bunag, no? Nga iya panganak. Bersikulo 5. Nag-anak siya sing lalaki, hindi babaye. Hindi man tumboy, hindi man agi, lalaki gid ya. Makisig nga pagkalalaki. Ang isa nga magagahom sa tanan nga kapungsuran sa bilugon nga salsalon. So magagahom. Gintawag gani siya nga hari, pero wala siya gindawat galing mo. No? Sige lang tanawon ta karon kung paano siya gindumtan sang dragon, no? Apang ginsagmit ang iya bata paibabaw sa Dios kag sa iya trono. Ang bata may trono, meaning hari, no?
ginano siya, ginsagnit, diin pa kadto, paibabaw sa Dios sa iya trono. Kay, ining dragon na akig gid sining bata. Dudumduman naton si Ginoong Hesus. Sang siya bata pa, pagbunag sa iya sang isa ka birhen, ang ngalan si Birhen Maria, si Mama Mary, no? Bantog sa bugos nga kalibutan, nga siya nag-anak, nga wala siya pagtanduga sang lalaki pa. The virgin conception, virgin delivery, no? Nag-anak siya, nagbunag sang isa ka lalaki, pero ang bunag isa ka birhen. Pagdako-dako niya, grabe iya ginaistorya ito, mga dumalagko, no? Nagapakigbais siya sa mga mangin-alamon sa Israel. Ang nagatudlo sa mga kasuguan. Kag ang iya ginatudlo na Ginoong Hesus siya, kamatuuran, pulong sang Dios. Ang ginatudlo sa mga pari dito sa Israel, tradition. So may dako nga pagbanggianay. Gani naakig sa iya ang simbahan, naakig sa iya ang gobyerno. Kaya binila ya si Ginoong Hesus mapatindog sang iya ginharian diri sa duta. Okay? Kag ining dragon kung tanahon naton, ginasimbuluhan ini ni sinogani, Kapitulo 12, versikulo 9, sang bugna nagasiling ang dragon, amo ang dumaan nga manog, ang Satanas, nga nagdaya sa bugos nga kalibutan. Apang, sa piyak sini, ini nga dragon, may simbolo nga ginharian diri sa duta. Tanawon naton, ang ila ulo diri sa picture naton, daw ulo sang dragon, may kapa man sila nga pula, no? Daw dragon gid. Kung lang taon naton ang ila nga bandira nga ginadala, may korte man o kung may picture, may laragway sang dragon man. Ikaapat ini nga kingdom nga siling niya dragon, may napulo kasungay. Kung gintunaan naton ang Daniel Kapitulo 7 sa nagligad kung ara kamo sa pagtuon naton, ining ikaapat nga sapat nga dragon, amo ini ginarepresentaran sang Roma nga nagaligis sa tanan nga mga nasyon nga iya ginpierde, no? Kun lang taon nato naakig ang Roma sa sining nga babayi, no? May iglesia man sa Roma, naakig ini siya kag gusto niya nga gubon ini nga babayi. Apang ang bata nga gusto lamunon sang dragon, gintudluan sang anghel, gintundaan niya si Jose, si Angel Gabriel, sang gabi pagkatapos nga nabunag si Ginoong Hesus dito sa Bethlehem. Siling niya, lakat kamo sa Ehipto, dala ang bata, no? Palagyo kamo. Kay si Herodes nga hari sang Israel, naghambal sa bilog nga mga taga-Judea, kay diri nabalaan niya ang tatlo ka hari, ula nagbalik siya, naakig siya, no? Tatlo ka mga wise men nga nagbisita nga magsimba sa bata sa Bethlehem. Si Melchor, si Gaspar, kag si Baltasar. Niya, balik kamo kung makita niyong bata, kay masimbaman ko siya. Kay kamo man nagkadto sa pagsimba sa iya, makita ina nga record sa Kapitulo 2, no? Sa Mateo. Apang wala nagbalik ang tatlo ka mga wise men, mga mago, ay di naakig ang hari. Siling niya, aba may hari, gali sang Israel nga na tao karon. Hindi na ko di magpabilin sa pwesto ko. To kinanglan mapatay ini nga bata. Teka ron, nag-order siya nga ang mga 4 ka tuig nga edad sang bata panaogid sa bag-ong bunag, no? Pamatyon, lalaki nga mga kabataan. Gani, nagpalagyo sila. Kita mo gingamit sang gingamit sang dragon nga yawa ang gahom sang nagagahom sa panahon sang Roma. Kaya sa panahon ang Israel ara sa idalom sang Roma, kag of course ang hari sang Israel although Hudiyo siya, no, sa kay Herodes, ang mga Hudiyo ara sa idalom sang pagginahom ni Herodes, kag sa idalom sang pagginahom ni Tiberius Caesar. Caesar ya emperador sang Roma. Ang emperador sang Roma nga si Caesar, may ara pagid siya gobernador. Ang ngalan niya si Poncio Pilato. Di kabalo kita kung anong natabo, no? So paglakat nila
So nalagyo, wala mapatay ang bata. Amo na nga kon na Disyembre 28, maginatawag sila nga Innocents Day, kay ang pagpatay sa mga inosente ginasaulog ina na sang mga Romano. Lantaw kita dire. Sang nagdako-dako na si Ginoong Hesus, nagbalik siya sa Nazaret, nagdiretso, wala siya nagbalik sa Bethlehem. Digto siya nagtubo. Kag nag-start siya sang iya nga ministeryo sa pagpamulong, sa pagpakaon, sa pagwali, sang ebanghelyo, sang kaluwasan, ebanghelyo sang Kingdom of Heaven. Kag nagpang-ayo siya, kag naghatag siya sang damo nga mga pagtulunan, abaw naakig sa iya ang Roma, ang gobyerno sang Roma. Naakig man sa iya ang mga sanguli, ginpakaon niya, ginpamulong niya, kag ginpang-ayon niya, aba nagkuan man kay ang popular nga pagtudlo amo ang pagtudlo dito sa Roma ay nahadlok sila, ay di nagtipyok sila dito, ginpalansang nila si Ginoong Hesus sa cross. Sa sugo ni Poncio Pilato nga gobernador, kag sa kahadlok kay Caesar nga ilang emperador. Kag si Caiphas nga ilang high priest tula mahimo, no? Ginduplaan si Ginoong Hesus, ginkoronahan sang tunok, ginlansang sang Romano nga mga soldado sa cross. Kaya ang ila sang unang a way of executing sang isa ka criminal, ang pinakataas gid ang death penalty nila is by crucifixion o kon sa paglansang sa cross. Amo na ka makalilisang ang ilang pagginahom sadto. Ang mga katawhan sang Dios makaluluoy. Kag si Ginoong Hesus ginhukman sa sala nga wala niya buhat. Sino nagpalansang kay Ginoong Hesus? Siling nila ang mga Hudeyo kasi sila nagsinggit. Masiling naman ang mga Hudeyo, hindi kami, kundi ang mga Romano kay siya ang naglansang. Hindi man. Tisino, ang Romano o kon ang Hudeyo? Ang sabat, ikaw kag ako ang nagpalansang kay Ginoong Hesus tungod sang aton mga sala. So di mudo, sang nagbanhaw si Ginoong Hesus pagkatapos nga nalubong siya, ikatlo ka adlaw na banhaw, siling diri sang kapitulo 12 bersikulo 5, sang bugna ginsagmit ang bata paibabaw sa Dios kag sa iyang trono. O diin si Ginoong Hesus karon, nagkayab sa langit pagkatapos sang siya nabanhaw. Kag ginatanaw naton nga magbalik pagid man siya. Ho pagkatapos ini ang dragon o kon si Satanas naakig sa babayi, lakas gid ang iyang pagkaakig. Kag siling niya diri sa kapitulo 13, kapitulo 12 bersikulo 13 sang Revelation, kag sang pagkakita sang dragon nga ginhulog siya sa duta, ginlagas niya ang babayi nga nag-anak sing lalaki. Ang buot hambalon sining babayi, iglesia. So diin nga iglesia o ano nga simbahan ang ginhalinan ng Ginoong Hesus. Of course, ang pagtuluohan nga halin sa langit na akig. So ini nga babayi o kun iglesia, ang Kristiyanong iglesia sa panahon sang sang imperyo nga Roma, ang ginahimo sa mga early Christians, ginahimo nila nga hampanganan, no? Dito sa Coliseum, magsiling ka karon Coliseum do kasadya, no? So sa panahon niya sa Roma, ang Coliseum dira ginapatay ang tanan nga mga una nga Kristohanon, no? Ginasunog, ginalansang sa cross, ginapaupas, ginapakaon sa mga leon, kag bisan pa ang mga pineriso sang una sa panahon sang gladiator, ginapaaway, tubtob gid sa kamatayong ginapustaan nila, no? Digto may mga gambling nga nagakatabo. So amo ini ang ginatawag naton nga paglagas o kon pag dumot sang yawa nga dragon, ginasumbuluhan ni Satanas ining Roma nga dragon sa panahon sang pagan Rome, no? Kay ti siyempre hindi pagid siya move forward, no? Wala labot nga napatay niya ang bata pero nabanhaw kag nagsaka sa langit ang aton Ginoo. Grabe, no? So subong pa lang daw makita na naton makangilidles, no? Karon ining emperador sang nakita niya nga nagadamo ang mga Kristohanon bisan ginapamatay niya, naguna-una siya
sa ginatawag naton nga isa ka kompromiso nga desisyon. Compromise. Sila niya makristyano ko pero hindi tuod ang iya nga kasing-kasing wala iya kumakonverter sa pagkakristohanon. Ang iya nga purpose para nga ang Rome hindi magguba o kon mapirdi ang gobyerno sang Roma, nagimo siya sang isa ka sulat niya ma-Christian ko So si Constantine sa iya nga singsing, simbolo sang iya nga gahom, ginlagdaan niya, ginmarkahan ang isa ka papeles nga nagapasugot siya nga tugmawan bilang isa ka Kristohanon. Di kun ikaw abi obispo, ikaw abi leader sang church, the early Christians, hindi ka magsugot nga ang emperador sang imperialismo nga Roma magsulod sa simbahan. Of course, mapasugot ka. Ang wala nila matalupangdan nga ang kasing-kasing gali ni Constantine, no? Ni Constantino nga emperador, wala maliso, wala magbag-o. Ang purpose lang niya nga i-save ang Rome sa ginatawag nga pagkapukan kag magbulos ang Kristyanismo. So, may ara nga reconciliation sa mga pagano kag sa mga Kristiyano. Sa aton pa, lipay na sila, everybody happy na. Kay ti nagsulod na si Constantine sa church, abi nila mauntat na ang mga pagpanghingabot, pamatyon ang mga Kristohanon. Sa sini, si Constantine, bago siya maghalin sa ginatawag naton sa imperyo o kung magpanaog sa iya nga trono, kay ti nag-Christian na siya, ano ang natabo? Sang nagsaylo siya sa Byzantium, kaginbilin niya ang Constantinople, ang trono sa Roma, ginbilin niya sa Santo Papa o kung sa obispo sang Roma. Ti karon ang Roma may ara ng pagan leaders combined with church leaders na himo na karon nga mixed up ang pagtudlo. Kay si Constantine wala naguntat ang iyang nga pagtudlo, ang iyang nga pagtuo ginpasulod niya sa simbahan, kag ang simbahan nagdawat pan sini sa kahadlok nga mauntat na ang gera tani, no? Mauntat na ang pagpamatay. Apang sa masubo nga bahin, ini nga Romano nga mga pag-compromise, no, sa Christianity, madulom gyapon nga klase ang pagtuluuhan. Kay nga ang Romano nga pagano nahimo na karon nga Roman Holy Roman Empire, no? Imperialismo gyapon ang pagginahom. Kag nahimo siya sang ulihing Roman Church o kung Church in Rome. Muna yang istorya sina dira. Karon wala naguntat ang pagpanghingabot, no? Kay of course ang impluwensya sang imperialismo nga Roma through Constantine, no? Wala naguntat ang obispo mismo, kung ang taon naton sa picture, ang obispo mismo ang nagahambal nga hindi nyo na tuuhi ang inyo yang pagtuo karon, no? Isikway ina. Kung hindi ka magpati sa ang ila pamaagi sa pag-worship, nga bisan ang hari, ang emperador, nahimo na siyang Diyos sa duta. Lakip ang mga obispo, nahimo naman nga talan-awon. Kag diri natabo ang ginatawag naton nga pag-persecute sa mga Bible Christians. Magsiling kita Bible Christians, nagapati na sila sa pulong sang Diyos, no? Kag nagapati sila sa panudlo ni Ginoong Hesus. Ining mga compromise nga mga Christians nasadyahan man kay abi nila samtang ginapamatay ang mga atik-atik nga mga pagtuluuhan, nagapamatay ang atik-atik nga pagtuluuhan. Nalipay sila kay ti ang Roma nagdako ginpanglagas, no? Basta gani magtindog ka sa kamatuoran, patyon kaw, no? Ti sunugon kaw hasta nga i-give up nimo ang imo pagtuo
sa kay Ginoong Hesus. Kag diri ikaw magtuo sa ila nga pagtudlo. Well, in fact, kunang taon naton ang Bible, amuya ang ginatun-an nila, ambot nakadumdum kamo, makabati kamo sa maragtas o kung sa history, sining ginatawag ng mga Waldensians o sa Waldenses. Kay naglayas sila halin sa Roma, nagkadto sila sa lain-lain nga mga lugar sa palibot sang Europa, kag digto sila nagpanago sa mga bukid, sa mga kuweba, digto sa tunga sang wilderness sila nagpadayon sang ilang nga pagtuo, magpalagyo sila sa Roma nga pagtuluhan, nga pagpanglagas sa ila. So nakita naton ang wilderness, kag may picture dira sang isa ka dragon nga nagabuga sang tubig sa babayi nga gintagaan siyang pakpak nga nagalupad, agod nga ining babayi iya nga lumson. Walang tao naton karon kung ano ini kahulugan sini. Kag ang babayi naglupad pakadto didto sa kabukiran. Abi lang tao naton ang Revelation chapter 12 verse 14 to 15 up to 16 kung ano ang natabo sini nga babayi, no? Verse 14 nagasiling diri, Revelation 12:14, apang ginhatag sa babayi ang duwa ka pakpak sang dakong agila, agud nga makalupad siya gikan sa tubangan sang manog. Aning manog amo ni ang dragon, amo ni ang panulay, ang yawa, no? Apang ginasimboluhan lang ini siya kag sang Roma amo ginpatigayon, no? Nalagyo siya sa Roma, din siya nagkadto pakamingawan sa wilderness, dito sa kabukiran. Sa duog diin batitiun siya sa isa ka tion kag sa mga tion kag tunga sa tion. Ano ni mga tion-tion ni man? Diri sa bersikulo 15, balikan ta na ang tion, ha, kung daw ano siya kalawig sagudon, no? Sang isa ka tion sa mga tion kag sang tunga sa tion. Balikan ta na, no? Dira siya ginsagod sa kabukiran. Nagbugaman ang manog sang uli sang babae sing tubig nga subong sang suba, agod nga maanod niya siya sa baha. So ini isa kapag persecute o kon sa paglagas o kon sa paglaglag sining iglesia nga nagpalagyo na gidto sa kamingawan, pero ginlagas pagid siya kay siling pamatyon gid sila tanan, ginbugahan sang tubig. Lang tawo naton kun ang tubig isa ka kadam-an. So amo na ginlagas siya didto. Pag abot diri sa 16 sang Revelation 12 nagsiling siya, apang ang duta nagtabang sa babayi. Praise the Lord. Kag ginbuka sang duta ang iya baba, kag gintulon ang suba nga ginbuga sang dragon. No, ang manog kag dragon parehas lang na. Kay na manog ang nagbuga karon, ang dragon parehas lang na gyapon, no? Ang manog kag ang dragon si Satanas man na gyapon. Pero gingamit niya ang Roma nga ikaapat nga sapat nga ikaapat nga pungsod, no? So lang taon naton diri, katawom sang aton pagtuon, syado ka klaro, no? Pagbuka sang duta, ang duta amo ni ang ginatawag naton nga ilagin pahuwayan didto sa kamingawan. Nagasimbolo sang hilway o kahilwayan dito sa kabukiran. Dito sila nagpadayon sa pagtudlo kung ano ang gintudlo ni Ginoong Hesus sa mga gintutunan. Kabalo kita nga mga gintutunan, ginpamatay. Si Pedro ginbitay suli, ginlansang suli. Si Juan ginprito sa mantika. Amo ni karon ang ginsinatunan naton ang iyang ginsulat sa bugna apang wala siyang patay, no? Si San Pablo preso kag sa panahon ni Nero na hatulan man siya sang ginatawag nga kamatayon. Kag ang tanan nga mga disciples nagkalamatay sa muto nga panahon. Apang may mga nagkarabilin sa ila, nagkadto sila sa bukid kag padayon sa pagtuon sa gintudlo ni Ginoong Hesus sa ila base sa kasulatan. No, nakita naton. So do ano kalawig to kuno siya nga ano? Siling niya sa 14, isa ka tion kag mga tion kag tunga sa tion. Ano na kalawig man? Abe lang taon naton liwat basahon ta, ha? Isa ka tion kag mga tion kag tunga sa tion, batition siya. Batitiun siya. Sino magbatiti sa iya? Of course, ang naghatag sang pakpak sa babayi. Ang babayi nga iglesia, kag ang naghatag sini amo ang Ginoo. Ay batitiun siya sang Dios
no? Kay pangasawon man siya, no? Sang isa ka bana. Gani ginbatiti siya. Naluoy man gid ang Ginoo sa iyang mga katawan. Didto sila ginsagod, no? Daw ano ini kalawig ang isa kag mga tion kag tunga sa tion. Siling dire sa bersikulo 6 balikan ta. Kag ang babaye nga nagpalagyo sa kamingawan diin may duog siya nga ginaman sang Dios. Kita mo, ang Dios ang nag-aman, ang Dios ang nagbatiti. Diin masagod siya sing 1,000 kag 200 kag kanuman kaadlaw. Do ano kalawig? 1,260 days. Kung lantaw naton ang days, mahimo na siya nga literal years. Sabi, lantaw naton daw ano kalawig ni? Ang 1,260 years sa diin nag-umpisa ini sang 538 AD. Gintun-an naton ini, amo ini ang pag-umpisa sang paghari o nahimo siya nga opisyal nga ginharian ang Vatican. Gintun-an naton sang nagligad na, no? Nga nakilala naton ang sapat sang pagtumba niya sa 3 ka sungay o kung 3 ka ginharian nga mo ang Ostrogoths, Sirulay kag Vandals 538 AD nahimo siya nga political kingdom, civil kingdom kag religious kingdom, 3 iya gahom, no? Bisan subong naga-exist, no? Church and state combined na. Hasta sang 1798 nakabalo kita na ano natabo sa 1798 dira natapos ang papal supremacy. Sang ginsulod ni General Berthier ang Roma kag bihag kag kuha didto ang Santo Papa sa sugo sang Grecian king nga si Alexander. Sa nagligad nga panahon. I forgot ang tactician nga si tingwa nga i-unite kita ni ang Rome. Nalipat ako, no? So sige lang, no? Tutun-an naton ina sa sunod, balikan naton ina. Pag abot dira sining panahon sang Dark Ages. Ang period kung totalo naton 1798 minus 538 mahimo na siya nga 1,260 years, no? Kag ang nagahari sina nga panahon ang bantog nga simbahan sang Roma sa bilog na Europa, even in the whole world. Diin naman niya ang iya sang babayi nga simbahan. Okay? Nagpanago dito diin. Dito sa kabukiran. Sa sulod sang 1260 ka mga tuig, ginpangsunog ang mga kasulatan. Wala kasing may makita. Ang makita mo niya dito, ang ilagin butang, ang amuna ang katekismo, no? May programa na gani sa kahanginan ang katekismo, no? Ang nagsugo kay General Berthier, si Napoleon Bonaparte, no? Kwaon ditong Santo Papa. Sang 1798. So abi nila ya matapos na ang papacy. Anyway, na-re-establish ini sang 1927. Gintunan na naton ina sa nagligad. So balik kita sa mga marka sang pagkilala sa matuod nga iglesia. Una, nagatudlo sang kamatuoran. Ikadua, nagtuwaw ini siya sang 1798 pagkatapos ang 1798. Nga ahaw, tigigapanago siya sa panahon mo. Sang 1260 ka mga tuig kalawig. Amo na nga binilaya ang una-una nga iglesia amo ang iglesia sa Roma. Kay siya ang katapusan nga imperyo mo nga nagsakaw sa bugos nga kalibutan. Kay ang matuod nga simbahan yara gali sa desierto sa sulod sang malawig nga panahon 1,200 kag 60 ka mga tuig nalimot na ang mga tao sunod kay ang ilan nakita iya sa sobra 1,000 ka tuig. Amo yaya ang iglesia nga naglagas sa matuod nga iglesia nga nagapanago didto sa kabukiran. Revelation chapter 12 nakita naton kaginsaysay ini. So sa nagapanago siya sinong bantog? Di ang Church of Rome. Amo na nga no wonder
siya do ka makangilidlis ini nga klase sang kamatuoran. O hindi pagid ayawan ang dragon. No, Kapitulo 12, versikulo 17, ano pagid ang natabo dire? Niyan ang dragon na akig sa babayi. Sang ang babayi nagwa na, after 1798, na akig pagid yang dragon. No? Kag nagkadto sa pagpakig-away sa nabilin sang iya kaliwat. Oy, may nabilin siya nga kaliwat. Ang mga salin, kundi damo gin pamatay, may nabilin. So nagkadto didto. Ano ang iyang description o kung ang paglaragway sa nabilin nga kaliwat? Padayon kita basa. Nga nagabantay sang mga sugo sang Dios kag nagapamatuod kay Jesus. Wala sila naguntat. Ay ang ila pagtudlo ni Ginoong Hesus, kag nagpadayon sila sa pagbantay sang kasuguan sang Dios bisan pa ang Sabado. Okay, nabilin ha, lantawon kita diri ha. Ano ining nabilin nga siling ginadiri na sayuron sang nabilin o mga salin sang babaye? Amo ining salin ang pariyugid sa original. Abi may makita ikaw abi nga tela sa mga sastrebla, kadto ikaw sa tailoring, sa tailoring shop, may mga ritaso na balanging gunting sa mga bayo, pantalon, mga bestida, damo, no? Itsura yan na doon, hindi manggid mapuslan. Pero kung nantaan mo ang texture, ang color, parehas gid sa original. Galing sa lin siya. So may mga nabilin. Sa mga ginpamatay nila, may nagkalabilin. Amo na ang nasiling nabilin sang babayi o kung sang simbahan. Abe, ano ining natawag na nabilin? Pareho gid sa original. So number 3 naton dire, ang talandaan sang iglesia sang Dios na tuod-tuod ang nabilin nga amo ang parehas gid sa original. Anong ginatudlo sining nabilin nga simbahan? Gatudlo ini sang pagbalik ni Kristo. John 14:1-3 siling niya, dili malisang ang inyo tagipusoon. Magtuo kamo sa Dios, magtuo kamo sa akon, siling ni Ginoong Hesus. Kay sa balay sang akon amay may madamong hulot. Kung wala, magasugid bala ako sa inyo nga nagakadto ako sa pag-aman sa inyo sing duog. Pagkatapos nga makakadto ako kung mag-aaman sing duog, magabalik ako kag dawaton ko kamo sa akon kaugalingon. Agod nga kundiin ako, didto man kamo. Dako nga pagtuo kag dako nga paglao maginhatag ni Ginoong Hesus sa iya mga disciples. Gani amo ni gyapon ang ila ginatudlo, no? Ang pagbalik ni Ginoong Hesus. Well, in fact, pag-abot diri kay Titus, naghambal diri si Titus Kapitulo 2, versikulo 13, nga nagahulat sa bulahan naton nga paglaom ang pagpahayag sang himaya ni Jesucristo sa iya nga pagbalik. So nagatudlo ini ang original, nagatudlo sang pagbalik ni Ginoong Hesus sa mga disciples, ang mga apostoles, karon ang nabilin, ang salin, sining babayi, jutay lang sila nagkarabilin. Nagatudlo man sang pagbalik ni Ginoong Hesus. Ang pulong nga advent o kung ang pagpahayag, nagakahulugan ina sang ikadua nga pagpahayag sa aton Ginoo. Advent o kung mga Adventista. Oh, lantaw kita, no? Ang meaning sang advent, ang pagpahayag o kung ang pagbalik. The return of Jesus Christ. So, amo ni ang original, nagatudlo sang pagbalik. Ang mga salin, nagatudlo man sang pagbalik. Ano pagid ang ginatudlo sining babayi? Nagatudlo man paariya sang bautismo ni Ginoong Hesus. Nga, amuman ang sunod sa mga gintutunan kag sang mga pinadala. Nga si Felipe, nagtugmaw man siya, parehas man sang tugmaw ni Ginoong Hesus dito sa Eunuco. No? Gintugmawan niya ang Eunuco, naglubog sila sa tubig, salom gid. Amo ni karon ang ginahimo sang iglesia nga nabilin. Ang bautismo niya hindi lang wisik-wisik o kon buo sa ulo, kundi bilog gid nga lawas, no? Tumoy gid siya. So meaning ang pareho sang original nagatudlo siya sang bautismo sa pagtumoy. Bilog gid nga lawas, wala bilin, no? Ano pagid ang ginatudlo niya, no? Sa Ginoong Hesus sang ari siya sa duta. Sa Kapitulo 4, versikulo 16,
sang Lucas nagtudlo siya sang Sabado. Kag ang iya kinaiya Sabado, no? Kada Sabado ara gid siya sa templo, sa sinagoga, kag naga-open siya sang Book of Isaiah and the rest of the books of the prophets and the law and Moses, kag nagatudlo sa mga katawhan. Ti kada Sabado. So ang kinaiya ni Ginoong Hesus, amo man ang kinaiya sa mga disciples. Well, in fact, pag abot diri nga si Jesus nagbantay sa ikapito nga adlaw, no? Sa Mateo 24:40, ang iya nga mga ginsugo nagbantay gyapon. Well, in fact, si Ginoong Hesus nagsugo gyapon sa iya mga sumulunod sa pagbantay sang Sabado pagkatapos nga siya ginlansang na sa cross. Kay siling niya, hindi kamo magpalagyo sa panahon sang tulugnaw. Bisan pa sa adlaw nga inugpahuway. So ginpakabalaan gyapon. Una-una na Ginoong Hesus after sa 40 years nga katumanan sang iya nga tagna sang pagpanglagas sa mga barbarians sa Israel, ginsulod ang Jerusalem. Nyan abot gid kamo, pero nyan di kamo malagyo kon Sabado, no? Anti Sabado lang plagyo na kamo nga daan. Saton pa Jesus Christ was thinking of the observance of the Sabbath para sa iyang mga katawhan bisan pa 40 years after siya nga nagkayab na sa langit. Or even in the new heaven and the new earth, gintun-an naton ina, no? Nga ang adlaw nga inugpahuway dapat itudlo gid. In fact, si San Pablo 84 ka mga Sabado nagpadayon sila sa lain-lain nga mga duog, sa tanan nga mga duog nga iyang katuan sa Tesalonica, sa Corinto, sa Galatia, sa Tesalonica, diin pagid sa Efeso, sa Filipos, kadto siya tanan, no? Tanan sa Antioch, tanan, no? Ngigin kadtuan niya ang iya gin talakay nga adlaw, iya gin sunod nga adlaw nga inugpahuway Sabado gyapon. So nagtudlo siya in Acts. May 8 kita diri ka teksto, 1 verse 12, 13 verse 14, 13 verse 27, 13 verse 42 to 44, 15 verse 21, 16 verse 13, 17 verse 2, 18 verse 4. Solamente sa libro sang binuhatan, 84 ka mga Sabado nagapanudlo si San Pablo, makita nga ang iya kinabatasan adlaw nga inugpahuway ara siya gyapon. Well, in fact, in chapter 17 in verse 2, nagpakigbait siya sa binuhatan sa mga parehas niya nga mga katawhan sang Dios. Kag nagtudlo siya sa adlaw nga Sabado. Sa aton pa, ini nga iglesia nga original karon nabilin nga salin nagatudlo sang ika-4 nga sugo sumala sa Exodus 20 bersikulo 8 nagasiling dumduma ang adlaw nga inugpahuway sa pagpakabalaan sini. Ang ikapito nga adlaw isa ka inugpahuway sa Ginoo nga imo Dios. Hindi inugpahuway sa mga Hudeyo, hindi inugpahuway sa mga Sabarista, sa mga Adventista, kundi inugpahuway sa Ginoo nga imo Dios. Sa aton pa, ano nga adlaw ang pakabalaanon sa matuod nga iglesia ni Kristo subong? Magahambal man karon nga iglesia ni Kristo siya. Pero ang ulo, Sabado, sila ya Domingo, sometimes Huwebes. Pero ang ulo nga si Kristo dapat Sabado, dapat ang lawas nga iglesia amo man Sabado man, no? So Sabado ang pagtudlo sang tuod-tuod nga iglesia ni Kristo. Nagabantay sang ikapito nga adlaw nga Sabado ang tuod-tuod nga iglesia ni Kristo. Ano pagid ang pagtudlo niya? Nahanungod sa mga patay, no? Sa John chapter 11 verse 11 to 14 ginpahayag nga si Kristo nagkabig sang iya nga pagkapatay sang iya nga abyan nga si Lazarus nga kakatulog lang. Sa aton pa, ini nga iglesia nagatudlo kay nagapakita sa pagkatapos nga nagpakita ang matuod nga iglesia ni Kristo. Pagkatapos ng 1798, nagatudlo siya na hanungod sa kamatayon nga isa lamang kakatulugon. So nakita naton letter D sa pareho sa original gid
gatudlo nga ang kamatayon daw pagtulog lang, no? So paano ta makita ang matuod nga iglesia? Tungod sa iya nga mga kinaiya. Tungod sa iya mga pagtudlo. Sa aton pa, ang matuod nga iglesia subong amo ang nagatudlo kay nagabuhat sang kaangay sang pagtulunan nga gintudlo ni Jesus samtang diri pa siya sining kalibutan. Apostolic Church ang tawag sini, no? Sa bersikulo 17 liwat, naakig ang dragon sa babae, nagkadto sa pagpakig-away sa nabilin sang iya kaliwatan, nga nagabantay sa ang kasuguan sang Dios. Bilang taon ta kung ang matuod nga iglesia o kung ang salin sang iyang kaliwat, ang nabilin, nagabantay sang napulo kasugo. Sa aton pa ang matuod nga iglesia sang Dios nga nabilin, magabantay sa napulo kakasuguan. Pagsiling gani pulo, hindi siyam, hindi walo, no? Kay siling dire sa Santiago 2:10, kay ang bisan sino nga nagabantay sang bug-os nga kasuguan, apang magasayop sa isa lamang kabahin, mangin malinapason siya sini tanan. 10 minus 1, 0. 10 minus 2, 0. Inaiya sa pulong sang Ginoo sa pagtuman. Kung sa mathematics siya, 10 minus 1 equals 9 eh. No? So lantawon naton nga ang ini nga iglesia nagatudlo sa pagbantay sang napulo, hindi siyam. Ang iban niya siyam lang, kay ang Sabat wala na naiya. Iban niya 8 lang, kay pati ang ribulto aluyag na nila nga ludhan. Pasaylo sa mga nagapractice ini, apang isa ini ka butang talalupang don nga hindi naton dapat paiway, dapat gid naton ini nga tun-an, no? So wala sang iglesia nga nagapakabalaan sang Domingo nga pwede mangin matuod nga iglesia. Kayang matuod nga iglesia Sabado. Subong nga ang amay Sabado, ang anak Sabado, ang mga gintutunan kag ang mga pinadala Sabado, bisan sa bag-ong langit kag bag-ong luta Sabado. Di mudo kung ara ikaw sa Sabado nga pagtuluohan, ara ikaw sa maayo nga grupo sang pagka-Dios, kag grupo sa mga balaan. Safe kita dira. Diri sa aton nga makita liwat sa mga nabilin nagabantay sang napulo kasugo kag ano pagid, kag sa pagpamatuod ni Jesus. Diri sa kapitulo 19:10, niyan naghapa ako, si San Juan naghuna-huna sa paghapa sa tiilan sa pagsimba sa iya. Nasugata yan ni ang anghel. Apang nagsiling ang anghel sa akon, dili ka maghimo sina, masig kaulipon ako kaupod mo kag ang imo mga kauturan nga nagahupot sang pagpamatuod ni Jesus. Simbaha ang Dios, kay ang pagpamatuod ni Jesus amo ang espiritu sang tagna. Kung ang iglesia nga nabilin, may ara siya pagtuman sang kasuguan sang Dios, kag may pagpamatuod ni Jesus, ining pagpamatuod gali ni Jesus amo ang espiritu sang tagna, siling ni San Juan Liberador. Sa aton pa, ini nga nabilin nga iglesia nagatudlo sang espiritu sang tagna, the spirit of prophecy. Amo ni nga may mga prophesia nga ginatudlo ini nga iglesia, nga iglesia ni Kristo nga tuod-tuod, no? Sa Mateo 28:18 kag 19, may pagtudlo man si Ginoong Hesus diri, aton basahon ha. Busa lakat kamo kag himuon nga mga gintutunan ang tanan nga kapungsuran, hindi lang isa nga kapungsuran, tanan. Mapa Muslim, mapa Hindu, mapa ang mga Chinese, ano ning ila, Buddhist, mapa Taoist, or any other kind of religion, mapa Judaism, tanan, no? Tanan nga kapungsuran. Pagkatapos nga matudluan sila, nga matun-an sila, ano sunod? Padayon kita sa pagbasa diri. Nga nagabautismo sa ila sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Madamo karon nga nagapati nga ang Espiritu Santo wala na ialabot sa pagka-Dios. Tinga sa bautismo 3 gid daw. Hindi lang 2,
Hindi lang isa, may ara man nagatudlo sang tunes or oneness. Diri yan nakita naton tatlugid kangalan. Ano ngalan sang Espiritu Santo? Hindi na iya ngalan nga pareho sa ngalan ko nga Jofer or what, no? O matawag nga Abdul o kung sino. Kundi, ang ining ngalan nagatawag ini sang otoridad sang tatlo ka persona sang pagka-Dios. Nga nagapanudlo sa ila sa pagtuman sang pila. Tanan nga ginsugo ko sa inyo. So tanan gid, hindi pwede nang bag-o na subong ang sugo, hindi na pulo o duha na lang. Damo ang nagatudlo sina, no? Apang kung tan-ahon naton sining duha ka mga dalagko nga mga kasuguan, gugma sa Dios kag gugma sa tao. Siling sang Ginoo dira. Diri it hang all the law and the prophets. Summary ini sang kasuguan sang mga propeta. Kundi siling niya lakat sa tanan nga kapungsuran. Tidiin siya dapat maglakat, hindi lang diri sa Pilipinas, kundi sa bugos nga kalibutan. Ang iban niya, siling Iglesia ni Cristo, diri sa Pilipinas nag-umpisa. Susubong, damo naman sila. Ang Iglesia ni Cristo, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa bugos nga kalibutan. No? Amo na nga dapat lakat gid. So, ang Iglesia nga nagatudlo, nga hindi lang diri o hindi lang didto kundi sa bugos nga kalibutan. Iglesia sa bugos nga kalibutan. Kay sila niya diri, ano nga maayong balita ang dalon sa bugos nga kalibutan sang matuod nga Iglesia ni Cristo? May ara mayong balita, no? Ginatawag ini nga tatlo ka balita sang ang mga anghel sa Revelation chapter 12. Lantawan naton kung ano ini nga mga balita. Chapter 14 verse 6 up to 10 nga siling siya sang tatlo ka mga anghel, no? Ang unang anghel nagasiling simbahas siya nga naghimo sang langit kag sang duta. Nag-abot na ang adlaw sang paghukom, no? Himayaa siya. Okay? So damo, no, ang Babylonia nga napukan. Siling niya hindi pagsimbaha ang sapat. Amo ni ang mga ginatudlo niya. O kon ang pagdawat sang iya nga marka nga among Domingo gintunaton sa naglikat. Ang iya nga numero nga mong 666. Dag-on gid ini dapat nga sapat, no? Kay kung hindi naton ini madaog, adi maperde gid kita kag hindi kita makadayon dito sa aton kaladtuan. So ang mensahe sang tatlo ka anghel ginasugid sining tatlo ka mga anghel ginasugid man sang nabilin nga iglesia. Ano gani ni ang kapitulo 7 may isa diri ka talalupang don naton, no? Kag nagasiling siya, sing mabas ko nga tingog, kadlok kini niyo ang Dios, kag hatagi siya sing himaya. Paano ta siya hatagan himaya man ang Dios? Nagatudlo ani nga iglesia ni Kristo nga matuod-tuod sa sining panag-on. Sang ginatawag paghimaya sa Dios. Kapitulo 10, versikulo 31 sang unang Korinto nagasiling, gani bisan nagakaon kamo, o kon nagainom kamo, o kon ano ang inyo ginahimo, himua ang tanan sa kahimayaan sang Dios. Sa aton pa, paano ta himayaon ng Dios? Sa imo ginakaon, sa imo ginainom, o ang imong lifestyle kung anong imo ginahimo. Sa aton pa, ini isa ka mensahe sang maayong panglawas, maayong panghuna-huna. Kaya kung anong imo ginakaon, nagaapekto na diri ay sa imong ginahuna-huna, ho. Kung ang atong ginakaon toxic, ang atong dugo toxic, eh siyempre atong huna-huna toxic, puro toxin, no? So, ang ginainom naton toxic, so ang tiyan naton toxic, ang dugo naton toxic, ang atong huna-huna toxic gyapon. So kabay pa nga natalupang dan naton ini nga mga pagtudlo. Amo na nga ang iglesia nga katapusan nagatudlo kung anong mayong nga kaunon, ano ang mayong nga imnon, ano ang mayong nga himuon. Hindi lang kita naga-focus sa siling naton ang kaluwasan ay magtuo-tuo lang kita sa aton nabatian. The end of the story, hindi amo sina, no? Kinanglan kumpleto. So ara ang apat ka mga talandaan sang iglesia nga matuod-tuod. So balik kita anay sa iglesia sa bugos nga kalibutan pang-anom nga talandaan. Nakita naton diri, iglesia sa bugos nga kalibutan. Ano ang iya makita naton karon nga ara sa bugos nga kalibutan nga iglesia?
Kulang taon naton ang iglesia sa Roma. Ano ang ginahambal sa iglesia sa Roma diri? Talalupang doon St. Catherine Catholic Church Sentinel, May 21, 1995. Siling niya, people who think that the scriptures should be the sole authority should logically become Seventh-day Adventists and keep Saturday holy. Sa aton pa, ang Iglesia Katolika Romana nagatudlo sa ilang nga sinulat sa ilang nga pululungon nga kon ang balaan nga kasulatan ang imo sundon kaga akon sundon di maging membro ikaw sang Seventh-day Adventist logically kag pakabalaanon mo ang adlaw nga inugpahuway. So kabalugid sila kung ano ang matuod kag kung ano ang dapat nga himuon sa sini nga mga pagtulunan nga aton ginahimo karon. Well, in fact, ang Seventh-day Adventist may yara buluhaton sa 202 ka mga nasyon sa sulod sang 228 ka mga pungsod nga miyembro sang United Nation. So meaning pa, may ara na lang siya pila. May ara na lang siya 26 ka mga pungsod kasadiin, jutay na lang ang nabilin nga wala talupangdan nga sudlon, no? Kay siya dugid kat. Well, in fact, siguro, ara naman sila, pero wala lang na-identify. Pero ang ginamihan ko nga nasulod, may ara na nga mga simbahan, no? Simbahan nga konkreto. Ara naman, no? Kay ang media entity nagapasiguro nga tanan sa bug-os nga kalibutan na sulod na sang balita. Pinaagi sa social media, sa aton nga mga balita, sa mga pamantalaan, sa mga printed pages. Ara na ang Bible nagasulod bisan diin nga nasyon. Apang hindi lang siya bulgar sa iban nga mga pungsod. Pero ang nasulod na sang Seventh-day Adventist, meaning nakalambot na ang balita dito, ang pruheba sini, amo ang konkreto nga simbahan. Halimbawa diri sa Seventh-day Adventist Church in Kyiv, Ukraine. Sa Ukraine, we have several very beautiful churches in that country. Kag ina ang makita naton dito, dalagko nga mga simbahan sang Seventh-day Adventist. Ang Ukraine, 90% Roman Catholics. Kag ilang taon naton sa India, Hindu country, no? Dira naga tudlo sang Seventh-day Adventist belief, no? Dira sa India. Isa ka termino sang Seventh-day Adventist meaning Saturday ang holy day. Kag Advent meaning pagbalik, no? Sang aton Ginoo. Kinatudloan ang mga Indiano sa pagtuluuhan nga si Ginoong Hesus mabalik sa paghukom sining dutang makasasala. Kag interesting statement sa Catholic website nga makita naton sa a note from the editors of Mary Online. Ang pagpanghangkat ginhatag sa Roma sang mga sobra 100 na ka mga tuig nga nagapabilin. Isa lang sa ila ang Iglesia Katolika o kon ang Iglesia Adventista del Séptimo Día ang may kamatuuran. Wala na sang iban nga pilian. Ilan na iya sa ilang online website, no? So kabalugid sila. Sa aton pa, kung duha lang ang aton pilian, di duha lang ang aton makita, no? Ang original nga pagtudlo kag ang pagtudlo nga namixklahan sang indi matuod. The Seventh-day Adventist Church o kon ang Roman Catholic Church, kag karon ang Roman Catholic Church gintan-aw naton kahapon, kag sa nagligad naton nga mga pagtuon nga naga tudlo na sa bug-os nga kalibutan nga pakabalaanon ang Domingo. Ginaamat-amat na, malikop na ini tanan-tanan, then we will be approaching the end of time. The end of time is so near, no? Well, in fact, subong panahon na sang katapusan. So karon lantawon naton ang pagtudlo nga nagabantay sang Sabat kag ang pagtudlo o kung nagasugo sa pagbantay sang Domingo, ano yang aton tumanon. So kung makita naton ini nga mga marka nga nagatudlo kay nagasiling man siya nga gwa ka sa iya katawhan nakon, kun diin ka magwa o diin ka masulod kung magwa ka didto, ay diri kita sa iglesia nga
nagatudlo sang bug-os nga kamatuoran. Ayan ang iban sa aton na siyak sini nga kamatuoran, apang ini hindi sugid-sugid lamang kag iluinbento lamang. Nagtuon kita sang history, ang mga maragtas nga nagkalatabo sang kalibutan naton sa nagliligad. Kag naga-follow kita sa sa pagtudlo sining katapusan nga mga inadlaw sang pagtudlo ya sang iglesia, sang matuod-tuod nga iglesia nga mangin malipayon kita nga nagakabuhi kag nagahimo sang kabubuton sang Ginoo. Tikon ara na kita sa aton pagtudlo sa iya sang Ginoo, ano ya ang aton obrahon, no? So para nga may obrahon kita, di reviewon naton anay, no? Reviewon naton anay. Ang una, nagatudlo sang kamatuoran. Ikaduha, nag-abot ini nga iglesia kay nagpakita pagkatapos siyang pagpanago niya sa kabukiran sang 1798 pagkatapos ang 1798. Kag pareho sa original, nagatudlo siya sang pagbalik ni Kristo, gintawag sila nga mga Adventista. Nagatudlo siya sang bautismo sa pagtumoy, nagatudlo siya sang pagbantay sang 7th-day Sabbath. Parehas kag Ginoong Hesus gintumoy. Parehas kag Ginoong Hesus nagbantay sang 7th-day Sabbath. Nagatudlo man siya nga ang kamatayon daw pagtulog lamang. Nagatudlo man siya sang sang mga butang nga kalalipayan sa bug-os nga kalibutan, nagabantay sang napulo kasugo sang Ginoo. Nagatudlo man siya sang Espiritu sang tagna. Kag ara siya sa bug-os nga kalibutan. Nagatudlo siya sa kalibutannon sa kabilugan. May ara kita nga lain-lain nga mga simbahan sa lain-lain nga mga pungsod. Mensahe sang tatlo ka anghel. Ang mensahe sang mayong panlawas, mensahe sang paghukom, mensahe sang matudtod nga pagsimba sa manunuga, mensahe nga ang Babilonya napukan, mensahe sang hindi pagsimbaha ang sapat. Sino ang nagatalakay na hanungod sa sapat? Panilagi ninyo kag usisaa. Sino nagatudlo na hanungod sa Babilonya? Sino ang nag-identify sini nga tanan? Ang maisog nga nagatindog bisan pa sa katalagman sang ilang kinabuhi. Kag ang ikawalo, may mensahe si mayong panlawas. Nga ang Dios nagsiling ang imulawas templo sang balang espiritu. Karon sa Estados Unidos makita naton nga fast-growing US church. Madamo ang mga iglesia sang Seventh-day Adventist, hindi lang sa Amerika. International nga pagtuluhan ini karon. Gaamat-amat na lambot sa bugos nga kalibutan kung matapos ng buluwaton nga makasulod na sa bugos nga kalibutan. Then, siling niya sa Kapitulo 24:14 sang Matthew, "And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world, to be a witness into all nations, then shall the end come." Madamo karon ang nagalibot ng mga Jehovah's Witnesses, mga abyan naton, pang amatuod-tuod nga witness amo ang iya nga pulong. So balik kita dire. Bisan naktuman na naton ang bug-os nga kamatuoran. Kay ining dragon nagaakig kag nagapakig-away gyapon, hindi ka matingala nga kung ang imo iglesia nagaaway sa iglesia sang Dios, kay base ang imo nga iglesia nabilong sa kaaway. Kung ang mga nagasimba sa Sabado ginaaway, ang mga nagatudlo sa kayong panlawas ginaatake. Kung ang nagatudlo sa Espiritu sang tagna, kay nagatugmaw ginaatake. Araon ang kuha naman sila sang amon membro. Ini tungod kay amo ini ang sugo sang Ginoo sa pulong sang bugna kag pulong sang bug-os nga kasulatan. No wonder nga may ara pirmi kontrobersiya, no? Kung ang taon naton nagasiling diri ang kasulatan nga gwa ka sa iya katawhan nakon. Kung ang imo iglesia nga representaran karon ginaaway ang mga nagasimba sa adlaw nga nagpahuway, think twice, utod, no? Kay sila niya gwa ka dira sa imo, kay ikaw katawhan sang Dios. Agod nga hindi ikaw makaambit
sa iya mga sala. Agod nga indi kamo makaagom sang iya mga kalalatan. Tun-an pagid naton ang 7 last plagues, no? Ang 7 kayahong diri natapos ang kasingkal sang Dios. Let's consider that in our future study. Ti kung magwa ka dira din ka masulod. Of course, didto sa matuod-tuod nga iglesia nga may ara siya gintalakay naton nga mga pagtudlo. Major teachings. Pero ang pamangkot, ti kun ara nako didto sigurado maluwas ako. Of course, I did not say that. Madamo ang nagasulod sa Seventh-day Adventist nga wala nagatuman sing tuod-tuod nga pagtuman. So bisan ara ka dira kun wala naton ginasunod ang Ginoo, hindi nagakahulugan nga luwas na kita. Of course, ang Ginoo nagsiling, kilala ko ang akon karnero kag nagapamati sila sa akon tingog kag nagasunod sila. Kung nagpamati lang kita kag wala nagsunod, bisan kapulo ka pa bautismuhan sa Adventista del Séptimo Día nga pagtuluohan, utod abyan pasayloan ninyo ako, hindi gyapon mangin epektibo ang aton pagsulod sa sina nga pagtuluohan. Kinanglan naton ang mahigugmaon nga pagtuman sa aton Ginoo. Karon may pagpanawag diri ang Revelation chapter 22 verse 17. Ang espiritu kag ang nobya nagasiling. So this is the Holy Spirit and the bride is no other than the church, the bride of Jesus Christ, kag ang nobyo si Ginoong Hesus. Siling niya kari. Kag ang nagapamati magsiling kari. Kung nabatian mo abyan ang panawagan sang iglesia sang Dios nga matuod, paagi sa balang nga espiritu, ginahambalan kita nga kari. Kag kung nakabati kita sang panawagan nga kari sa iglesia, kag sa balaan nga espiritu, magasiling man kita sa iban nga kari. Kag ang ginauhaw, magkari. Abyan, tanan kita ginauhaw. So dapat kita magpalapit sa nagasiling kari. Wala liwan kundi si Ginoong Hesus. Kay kung kita magpalapit sa iya, makaangkon kita sing kapahuwayan. Kapitulo 11, versikulo 28 sang Matthew. Kag ang buot magkuha sang tubig sang kabuhi sa walay bayad. Kung ikaw luyag sang libre, tsansa na naton ini. Tubig sang kabuhi. Kabuhi nga wala sang katapusan. Libre. Kay si Ginoong Hesus, iya na inigin panginmatyan. Agod nga sa imo kag sa akon, mangin libre ini nga tubig sang kabuhi. Siling niya kare. Luyag mo bala magkare, upod sa akon, pakadto sa Ginoo. Utod, hinigugma mga abyan. Upod kita. Magpalapit kita sa kay Ginoong Hesus, kag siya magapuno sang aton kauhaw, kag sang aton kagutom sa pagkamatarong. Paagi sa iya nga iglesia, nga mo ang alagyan sang iya nga pagpakamaayo sa sininga duta. Bago kita magatapop, may ari diri kita nga mga ginpakita sa screen nga dapat naton desisyonan. Una diri nagasiling ginpili ko nga ang Biblia amo lang ang nagatuytoy sa kamatuoran. Pangamuyuan naton ini abyan kag ang kunon ini naton. Kun ina ang imo pagpili, let us pray to God. Gag magpabilin kita sa sina nga pagpili. That the Bible alone will give us a direction sa ginatawag naton the truth. And the truth shall set us free. Ikaduha diri nagasiling nagapamat-od o ginpili ko magwa sa Babylonia kag sa tanan nga di matuod nga pagsimba kag magsulod sa isa ka pagtuo kay Jesus. Abyan, kung magwa kita didto, kay sino kita masulod? Kay Jesus. Hindi sa relihiyon sang tawo, kundi sa relihiyon sang pagtuo kay Ginoong Hesus. Kung ini ang imo pamatod, mangamuyo kita nga si Ginoong Hesus ang imo sundon, hindi ang mga Sabadista. Kay damo bala Sabadista, kag damo Adventista.
nga nagalapas. That is reality tungod sa kaluyahon. Apang si Ginoong Hesus yang aton pagasundon. Kung ina ang imong pagpamatod, let us pray that we will hold hand together pakadto kay Ginoong Hesus. Ikatatlo diri nga pamatod, gusto ko mangin bahin sang nabilin nga iglesia sang Dios. If you want to enter into the Church of Jesus Christ in these latter days, kung amo na ang imo pagpamatod, abyan, hinigugma, mangamuyo kita, nga tuytuyan, kagiyahan kita sa Ginoo. Magpag-on ina nga desisyon. Ampuan naton. In the name of Jesus. Another choice, gusto ko magsunod kay Jesus sa bautismo. Kag kung sa mga nabautismuhan na apang naglapas, bautismuhan kita liwat. Biblical principle, rebaptism. Kung amo ini ang imo pagpamatod, palihog, pangamuyuan naton ini sa Ginoo. Agon nga ang Ginoo malipay sa aton pagsunod sa iya. Kung may mga pakiana kita, dugang nga mga pamangkot, may ginabutang ako diri sa screen, take note of that. Pwede naton ini masaulo. 0915-172-0894 sa mga Globe kag top TM, no? Touch mobile subscribers. Tagdiri sa idalom 0938-680-5308 sa mga talk and text kag mga smart subscribers. Abyan hinigugma ini nga mga pagpanghangkat sa aton karon ayhan mabugat sa aton kasing-kasing, nabuong ang aton hunahuna kag mga balatyagon apang ang Ginoo nagsaad nga iya ini pagaayuhon paagi sa iya mga pulong. Ang iya nga pulong nga nagabungkag sang aton hunahuna kag kasing-kasing amo gyapon ang pulong nga magabalaan sa aton kag ina nga pulong walay liwan kundi si Ginoong Hesus mismo. If you want to follow Him today, ginaagda ko ikaw sa isa ka katapusan nga desisyon paagi sa pag-ampo. I want to pray for you, and I want that prayer will not only be just a thing nga hindi naton batyagan nga ara na kita sa iya apang ang aton Ginoo nagahatag sa aton sang kalipay sa aton takasing-kasing kung siya atong pilion. Magapangamuyo kita. Itugyan naton tanan-tanan sa Ginoo. Amay nga balaan sa sining adlaw, ginaangkon namon nga kami mga makasasala. Nga kami naglapas sa madugay nga panahon. Nga kami madugay nga nagpabilin sa pagtuluuhan. Nga amon namuklatan kag naguna-una kami nga amo ini ang kamatuoran. Apang karon nasapwan namon ang madamo pagid kag madalom nga mga butang. Sa espiritu sang tagna nga imo ginbutang sa amon una kag kasing-kasing karon nga amo gintunan. Palihog ginapakiluoy namon amay. Subong nga imo ginpadala si Ginoong Hesus sa amon tunga agod sa pagluwas sa amon mga sala. Palihog ipadala man ang banal nga espiritu bilang siya ang padayon nga magagiya sa amon kag maghatag sa amon sa desisyon. Nga hindi kami magduha-duha. Ikaw ang amon pilion nga alagaron kag hindi ang dragon. Hindi ang sapat. Hindi ang iyang nga marka. Ukon ang iyang nga numero. Kundi ang imo kamatuoran nga mo si Kristo, amon mong pulong, kag amo ang imong kasubuan. Tudloy kami nga mga matinumanon sa tanan nga tion. Tubtubig nga ang tanan ang katapusan nga pagbindisyon kag pagsilyo sa among agtang. Ang silyo sang kaluwasan kag ang silyo sang desisyon na ikaw ang among pilihan. Pinaagi sa dugo ni Kristo, amon ginaampo. In His holy name, we pray. Amen. Salamat kag mayong nga adlaw. I surrender all.
Coming Broadcasting Network.